Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang panalangin ay maaaring naririnig na malakas o tahimik. Maaari ding pribado o sa gitna ng maraming tao. Formal o hindi formal. Lahat ng panalangin ay iniaalay ng may pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang pananalangin ng mga Kristiyano ay nakadirekta sa tatlong persona ng Diyos sa Biblia. Nananalangin tayo sa Ama sa pamamagitan ng Anak at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang masasama ay walang pagnanais na manalangin. Ngunit ang mga anak ng Diyos ay may likas na pagnanasang manalangin. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoon Diyos na buhay. Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin. Sa Kanya ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman. Mga taga-Efeso 3 verse 20-21. Jesus, salamat sa iyong pagiging Emmanuel. Ang Diyos ay kasama namin. Dahil sa iyo, kaya maaari kong maranasan ang tunay na kagalakan. Inaamin ko kung minsan ay mahirap makaramdam ng kagalakan sa gitna ng napakaraming ginagawa o mahirap na kapaskuhan. Ngunit kapag marami ang pag-aalala ng aking puso, ang iyong pag-aliw ay nagbibigay sa akin ng bagong pag-asa at saya. Kaya ngayon, pinipili kong manganlong sa iyo at maggalak. Aawit ako sa kagalakan sapagkat ikaw ang aking lakas at aking kaligtasan. Sa iyong presensya, mayroong ganap na kagalakan. At dahil sa iyong mapagpakumbabang pagdating, higit sa 2,000 taon na ang nakakalipas. Nararanasan ko ngayon ang kasiyahan ng iyong presensya magpakailanman. Salamat sa tuwina ay karapat-dapat ka sa lahat ng kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan. At kung anuman ang haharipin ko, pipiliin kong sambahin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Filipos 4 verse 4. Magalak kayo lagi sa Panginoon, inuulit ko, magalak kayo. Mahal na Ama sa langit, salamat sa pagpapadala sa Panginoong Hesus upang mabuhay at mamatay para sa akin. At salamat sa pagdadala sa akin sa iyong pamilya dahil nagtiwala ako kay Jesus bilang aking tagapagligtas. Salamat sa iyo ng aking katawan ay isang templo ng banal na Espiritu at na ikaw ay nagpadala sa Kanya upang papagyamanin ang aking puso at upang akayin at gabayan ako sa lahat ng katotohanan. Ipinagdarasal ko na kitilin mo ang aking buhay at gamitin ang bawat bahagi ko sa iyong papuri at kaluwalhatian. Ama, alam ko na sinasabi sa atin ng Biblia na lahat tayo ay tumatanggap ng regalo mula sa iyo. Isang espiritual na regalo at naiintindihan ko na ito ay napaka-espesyal at naiiba sa aking sariling likas na mga talento o sa aking sariling mga kakayahan. Panginoon, hindi ko talaga alam kung ano ang pagkakaiba
sa pagitan ng tunay na spiritual na kaloob na ibinigay sa akin ng banal na spirito noong ako ay ipinanganak mula sa itaas, at kung ano ang aking sariling lakas na mga talento at kakayahan. Panginoon, ipinagdarasal ko na gamitin mo ang lahat ng aking pagkatao, ang aking sariling mga kakayahan at ang aking mga talento, pati na rin ang espiritual na kaloob o mga kaloob na nakita mo sa iyong biyaya, na angkop na ipagkaloob sa akin. Ngunit, ipinagdarasal ko rin na ikaw ay buksan ang aking pagkaunawa sa espesyal na spiritual na kaloob na iyong ipinagkaloob sa akin sa pamamagitan ng iyong biyaya. Ipakita mo sa akin na nananalangin ako ano ang espesyal na kaloob na espiritual na ibinigay mo sa akin upang gamitin para sa kapakinabangan ng katawan ni Kristo, at hinihiling ko na ipakilala mo ito sa akin at gagamitin mo ito upang hikayatin at patatagin ang aking mga kapatid kay Kristo. Sa iyong papuri at kaluwalhatian, sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama sa langit, salamat sa iyo na binigyan mo ang bawat isa sa iyong mga anak ng mga regalo at biyaya na magagamit upang patatagin at hikayatin ang aming mga kapatid sa katawan ni Kristo. Panginoon, iniaalay ko ang mga kaloob na espiritual at mga biyaya na nakita mong angkop na ibigay sa akin sa iyo. Iniaalay ko kung ano ako sa iyo, at ipinagdarasal na magamit kita sa isang body ministry sa ibang mga santo ng Diyos, upang ako ay makapaglingkod sa aking mga kapatid sa anumang paraan na pipiliin mong gamitin ako. Nawa ay tayong lahat ay magkaisa at mahikayat at magdala ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Punan mo ako, nananalangin ako ng kapunuan ng Espiritu Santo, at kunin ang aking buhay bilang isang buhay na hain, banal at katanggap-tanggap sa iyong paningin. Gamitin mo ako, nananalangin ako na ipasa ang ebanghelyo ng biyaya sa anumang pipiliin mo. Tinanong ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagmahal na Ama, ipinagdarasal ko na gamitin mo ang mga espiritual na kaloob at espiritual na mga biyaya na ipinagkaloob mo sa akin para sa pagsulong ng ebanghelyo ng biyaya, upang ako ay maging isa sa aking mga kapatid kay Kristo bilang magkasama tayo ay lumapit sa iyo. Panginoon, alam ko na ang iyong salita ay nagsasabi sa atin na ang iyong pagnanais na ang lahat ng iyong mga anak ay magkaisa sa diwa ng pag-ibig at sa buklod ng kapayapaan sa pamamagitan ng iyong salita, upang bilang mga mananampalataya tayo ay magkaisa sa katawan at sa spirito, isang katawan ng mga mananampalataya kung saan si Kristo ay nagalak sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan at para sa pagsulong ng ebanghelyo. Panginoon, alam ko na walang magagawa ang tao upang makamit ang gawaing ito, at kapag sinubukan naming itayo ang iyong iglesia sa aming sariling makalaman na lakas o batay sa aming sariling makamundong karunungan,
Tiyak na mabibigo ito dahil ang Panginoong Hesus lamang ang pinuno ng katawan at siya ang nangako sa pamamagitan ng kanyang espiritu upang itayo ang kanyang simbahan at upang magbigay ng pagtaas. Gamitin ang lahat ng mga tinawag mo upang maging mga guro at ibanghilista ng pastor, upang tapat na magbigay ng kasangkapan at magbigay ng kasangkapan sa lahat ng mga tao ng Diyos para sa gawain at paglilingkod kung saan ang bawat isa ay tinawag para sa pagsulong ng Ebanghelyo ni Kristo. Naway ang bawat isa sa iyong mga lingkod ay maging ganap na kagamitan at espiritual na kagamitan upang maisakatuparan hanggang sa matapos ang gawain at paglilingkod na iyong ibinigay sa amin, upang gawin, palakasin at itayo ang bawat miyembro ng katawan ni Kristo, upang tayo ay magkaisa sa Espiritu at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ama sa langit, hinihiling ko ang iyong kapatawaran para sa mga nasa katawan ni Kristo na hindi pinarangalan ang iyong pangalan sa anumang paraan, sa pamamagitan ng hindi nararapat na paggamit ng mga mahalagang espiritual na kaloob na iyong naging mabait at ipagkaloob sa bawat isa sa iyong mga anak. Panginoon, ipinagdarasal ko na hindi ako maging mapanuri sa iba, ngunit hinihiling ko na pigilan mo ako sa paglayo sa katotohanan ng iyong salita. Bigyan mo ako ng puso na itaas ang aking mga kapatid sa panalangin, upang sama-sama nating hangarin na maging higit at higit na katulad ni Kristo habang tayo ay naglilingkod sa ating sariling mga kaloob na ibinigay ng Diyos sa iyong papuri at kaluwalhatian. Bigyan mo ako ng panalangin, isang tama at makadiyos na karunungan at pag-unawa, upang matukoy ko kung anong mga regalo ang mula sa iyo at ginamit sa maling paraan para sa makasariling pakinabang. Bigyan mo ako ng isang mapagpasalamat na puso at isang pagnanais na magbigay ng kusang loob at ayon sa lahat ng nais mo para sa aking buhay at saksi. Tulungan mo akong maging pampatibay loob sa ibang mga miyembro ng katawan ni Kristo, at maaari ba akong gamitin upang hikayatin ang iba sa anumang kapasidad ng iyong pipiliin, pisikal, emosyonal, panlipunan o espiritual. Palakihin ang aking pananampalataya sa iyo at bigyan ako ng isang matuturuan na spirito at ang kakayahang laging magkaroon ng sagot para sa pag-asa na nasa akin. Bigyan mo ako ng pagkakataong ipahayag ang mabuting balita ng Ebanghelyo ng biyaya at isang pagpayag na kumuha ng anumang baton na pipiliin mong ilagay sa aking landas. Panginoon, ipinagdarasal ko na naway ako na ang pinakamahusay na maaari kong maging, at hilingin sa iyo na pagkalooban ako ng anumang espiritual na mga kaloob na nakikita mong angkop. Panginoon, ipinagdarasal ko na ilayo mo ako sa inggit kapag nakita ko ang isang kapatid na lalaki o babae na gumagana sa kanilang espiritual na kaloob na ibinigay ng Diyos o nagpapakita ng magandang bunga ng espiritu sa kanilang buhay. Ngunit sa halip ay mabuhay ako at lumakad ng mapagpakumbaba sa harap mo lahat ng mga araw ng aking buhay,
sa iyong papuri at kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama, Diyos, Ikaw lamang ang karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng karangalan at lakas, at kamahalan, at kapangyarihan, at kaluwalhatian, at karangalan, at pagpapala. Sapagkat nilikha mo ang lahat ng bagay, at ginawa mo kami para sa iyong kasiyahan, at sa iyong karangalan. At sa gayon, ay pumupunta ako ngayon upang mag-alok ang aking sarili na gagamitin sa iyo. Salamat, Ama, para sa spiritual na mga kaloob na ibinigay mo sa akin. Panginoon, alam ko na ngayon maraming mga katibayan sa paligid natin na ang mga espiritual na kaloob na mapagbigay mong ibinigay sa marami sa simbahan ay tila inabuso sa parehong paraan na sila ay nailapat sa simbahan sa Corinto. Panginoon, ipinagdarasal ko na gagamitin mo ang aking espiritual na mga kaloob, pati na rin ang aking likas na kakayahan sa iyong papuri at kaluwalhatian, at hindi para sa aking sariling personal na paggamit o pagmamataas. At Panginoon, tinatanggap ko ang mga espiritual na kaloob ay hindi kinakailangang katibayan sa espiritualidad. Gayon may Panginoon, ipinamamanhik ko na ako'y lumago sa biyaya at sa pagkakakilala kay Jesus. Naway lumago ako sa spiritual at maging matured sa pananampalataya, upang ang aking mga spiritual na kaloob ay magamit bilang angkop sa isang mature na lalaki o babae ng Diyos. Mapagpakumbaba sa akin kung kinakailangan, Panginoon, sapagkat hindi ko nais na maging mapagmataas. Alam na Ikaw ay pinagkalooban ng labis na biyaya at kagandahang loob sa mga espiritual na mga regalo na ibinigay mo sa akin. Tulungan mo akong gamitin ng tama ang lahat ng ibinigay mo sa akin, ng matino at naaangkop. At panatilihin akong mababa sa krus at nasira sa harap mo. Ama, pinupuri ko at pinasasalamatan kita sa bawat espiritual na kaloob na mayroon ako, at buong panalangin kong iniaalay ang bawat isa pabalik sa iyo, upang magamit ang mga ito gaya ng gusto mo sa akin na gamitin ang mga ito, upang tulungan at hikayatin ang bawat ibang mga mananampalataya sa mahihirap na panahong ito, at upang itaas ang iyong pangalan. Dahil sa pagnanais na dumami ka sa bawat bahagi ng aking buhay, at bumaba ako hanggang sa hindi ako, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin at gumagawa sa pamamagitan ko. Tulungan mo akong manalangin ako upang matuklasan ang tamang paraan, upang magamit ang aking espiritual na kaloob, at ipinagdarasal ko na ituro mo sa akin kung paano gamitin ang lahat ng aking espiritual na kaloob sa iyong papuri at kaluwalhatian, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang panalangin ay maaaring naririnig na malakas o tahimik. Maaari ding pribado o sa gitna ng maraming tao.
Pormal o hindi pormal. Lahat ng panalangin ay iniaalay ng may pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang pananalangin ng mga Kristiyano ay nakadirekta sa tatlong persona ng Diyos sa Biblia. Nananalangin tayo sa Ama sa pamamagitan ng Anak at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang masasama ay walang pagnanais na manalangin. Ngunit ang mga anak ng Diyos ay may likas na pagnanasang manalangin. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoon Diyos na buhay. Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin. Sa Kanya ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman. Mga taga-Efeso 3 verse 20 to 21. Jesus, salamat sa iyong pagiging Emmanuel. Ang Diyos ay kasama namin. Dahil sa iyo, kaya maaari kong maranasan ang tunay na kagalakan. Inaamin ko kung minsan ay mahirap makaramdam ng kagalakan sa gitna ng napakaraming ginagawa o mahirap na kapaskuhan. Ngunit kapag marami ang pag-aalala ng aking puso, ang iyong pag-aliw ay nagbibigay sa akin ng bagong pag-asa at saya. Kaya ngayon, pinipili kong manganlong sa iyo at maggalak. Aawit ako sa kagalakan sapagkat ikaw ang aking lakas at aking kaligtasan. Sa iyong presensya, mayroong ganap na kagalakan. At dahil sa iyong mapagpakumbabang pagdating, higit sa 2,000 taon na ang nakakalipas. Nararanasan ko ngayon ang kasiyahan ng iyong presensya magpakailanman. Salamat sa tuwina ay karapat-dapat ka sa lahat ng kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan. At kung anuman ang haharipin ko, pipiliin kong sambahin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Filipos 4 verse 4. Magalak kayo lagi sa Panginoon, inuulit ko, magalak kayo. Mahal na Ama sa langit, salamat sa pagpapadala sa Panginoong Jesus upang mabuhay at mamatay para sa akin. At salamat sa pagdadala sa akin sa iyong pamilya dahil nagtiwala ako kay Jesus bilang aking tagapagligtas. Salamat sa iyo ng aking katawan ay isang templo ng banal na Espiritu at na ikaw ay nagpadala sa Kanya upang papagyamanin ang aking puso at upang akayin at gabayan ako sa lahat ng katotohanan. Ipinagdarasal ko na kitilin mo ang aking buhay at gamitin ang bawat bahagi ko sa iyong papuri at kaluwalhatian. Ama, alam ko na sinasabi sa atin ng Biblia na lahat tayo ay tumatanggap ng regalo mula sa iyo. Isang espiritual na regalo at naiintindihan ko na ito ay napaka-espesyal at naiiba sa aking sariling likas na mga talento o sa aking sariling mga kakayahan. Panginoon, hindi ko talaga alam kung ano ang pagkakaiba sa pagitan ng tunay na spiritual na kaloob na ibinigay sa akin ng banal na Espiritu noong ako ay ipinanganak mula sa itaas, at kung ano ang aking sariling lakas na mga talento at kakayahan.
Panginoon, ipinagdarasal ko na gamitin mo ang lahat ng aking pagkatao, ang aking sariling mga kakayahan at ang aking mga talento, pati na rin ang espiritual na kaloob o mga kaloob na nakita mo sa iyong biyaya, na angkop na ipagkaloob sa akin. Ngunit, ipinagdarasal ko rin na ikaw ay buksan ang aking pagkaunawa sa espesyal na spiritual na kaloob na iyong ipinagkaloob sa akin sa pamamagitan ng iyong biyaya. Ipakita mo sa akin na nananalangin ako ano ang espesyal na kaloob na espiritual na ibinigay mo sa akin upang gamitin para sa kapakinabangan ng katawan ni Kristo, at hinihiling ko na ipakilala mo ito sa akin at gagamitin mo ito upang hikayatin at patatagin ang aking mga kapatid kay Kristo. Sa iyong papuri at kaluwalhatian, sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama sa langit, salamat sa iyo na binigyan mo ang bawat isa sa iyong mga anak ng mga regalo at biyaya na magagamit upang patatagin at hikayatin ang aming mga kapatid sa katawan ni Kristo. Panginoon, iniaalay ko ang mga kaloob na espiritual at mga biyaya na nakita mong angkop na ibigay sa akin sa iyo. Iniaalay ko kung ano ako sa iyo at ipinagdarasal na magamit kita sa isang body ministry sa ibang mga santo ng Diyos upang ako ay makapaglingkod sa aking mga kapatid sa anumang paraan na pipiliin mong gamitin ako. Nawa ay tayong lahat ay magkaisa at mahikayat at magdala ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Punan mo ako, nananalangin ako ng kapunuan ng Espiritu Santo at kunin ang aking buhay bilang isang buhay na hain, banal at katanggap-tanggap sa iyong paningin. Gamitin mo ako, nananalangin ako na ipasa ang ebanghelyo ng biyaya sa anumang pipiliin mo. Tinanong ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagmahal na Ama, ipinagdarasal ko na gamitin mo ang mga espiritual na kaloob at espiritual na mga biyaya na ipinagkaloob mo sa akin para sa pagsulong ng ebanghelyo ng biyaya, upang ako ay maging isa sa aking mga kapatid kay Kristo bilang magkasama tayo ay lumapit sa iyo. Panginoon, alam ko na ang iyong salita ay nagsasabi sa atin na ang iyong pagnanais na ang lahat ng iyong mga anak ay magkaisa sa diwa ng pag-ibig at sa buklod ng kapayapaan sa pamamagitan ng iyong salita, upang bilang mga mananampalataya, tayo ay magkaisa sa katawan at sa spirito, isang katawan ng mga mananampalataya kung saan si Kristo ay nagalak sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan at para sa pagsulong ng ebanghelyo. Panginoon, alam ko na walang magagawa ang tao upang makamit ang gawaing ito, at kapag sinubukan naming itayo ang iyong iglesia sa aming sariling makalaman na lakas o batay sa aming sariling makamundong karunungan, tiyak na mabibigo ito dahil ang Panginoong Hesus lamang ang pinuno ng katawan at siya ang nangako sa pamamagitan ng kanyang espiritu upang itayo ang kanyang simbahan at upang magbigay ng pagtaas.
Gamitin ang lahat ng mga tinawag mo upang maging mga guro at ibanghilista ng pastor, upang tapat na magbigay ng kasangkapan at magbigay ng kasangkapan sa lahat ng mga tao ng Diyos para sa gawain at paglilingkod kung saan ang bawat isa ay tinawag para sa pagsulong ng Ebanghelyo ni Kristo. Naway ang bawat isa sa iyong mga lingkod ay maging ganap na kagamitan at espiritual na kagamitan upang maisakatuparan hanggang sa matapos ang gawain at paglilingkod na iyong ibinigay sa amin, upang gawin, palakasin at itayo ang bawat miyembro ng katawan ni Kristo, upang tayo ay magkaisa sa Espiritu at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ama sa langit, hinihiling ko ang iyong kapatawaran para sa mga nasa katawan ni Kristo na hindi pinarangalan ang iyong pangalan, sa anumang paraan, sa pamamagitan ng hindi nararapat na paggamit ng mga mahalagang espiritual na kaloob na iyong naging mabait at ipagkaloob sa bawat isa sa iyong mga anak. Panginoon, ipinagdarasal ko na hindi ako maging mapanuri sa iba, ngunit hinihiling ko na pigilan mo ako sa paglayo sa katotohanan ng iyong salita. Bigyan mo ako ng puso na itaas ang aking mga kapatid sa panalangin, upang sama-sama nating hangarin na maging higit at higit na katulad ni Kristo habang tayo ay naglilingkod sa ating sariling mga kaloob na ibinigay ng Diyos sa iyong papuri at kaluwalhatian. Bigyan mo ako ng panalangin, isang tama at makadiyos na karunungan at pag-unawa, upang matukoy ko kung anong mga regalo ang mula sa iyo at ginamit sa maling paraan para sa makasariling pakinabang. Bigyan mo ako ng isang mapagpasalamat na puso at isang pagnanais na magbigay ng kusang loob at ayon sa lahat ng nais mo para sa aking buhay at saksi. Tulungan mo akong maging pampatibay loob sa ibang mga miyembro ng katawan ni Kristo, at maaari ba akong gamitin upang hikayatin ang iba sa anumang kapasidad ng iyong pipiliin, pisikal, emosyonal, panlipunan o espiritual. Palakihin ang aking pananampalataya sa iyo at bigyan ako ng isang matuturuan na spirito at ang kakayahang laging magkaroon ng sagot para sa pag-asa na nasa akin. Bigyan mo ako ng pagkakataong ipahayag ang mabuting balita ng Ebanghelyo ng biyaya at isang pagpayag na kumuha ng anumang baton na pipiliin mong ilagay sa aking landas. Panginoon, ipinagdarasal ko na naway ako na ang pinakamahusay na maaari kong maging, at hilingin sa iyo na pagkalooban ako ng anumang espiritual na mga kaloob na nakikita mong angkop. Panginoon, ipinagdarasal ko na ilayo mo ako sa inggit kapag nakita ko ang isang kapatid na lalaki o babae na gumagana sa kanilang espiritual na kaloob na ibinigay ng Diyos o nagpapakita ng magandang bunga ng espiritu sa kanilang buhay. Ngunit sa halip ay mabuhay ako at lumakad ng mapagpakumbaba sa harap mo lahat ng mga araw ng aking buhay, sa iyong papuri at kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama, Diyos, ikaw lamang ang karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng karangalan at lakas at kamahalan
at kapangyarihan at kaluwalhatian, at karangalan at pagpapala. Sapagkat nilikha mo ang lahat ng bagay at ginawa mo kami para sa iyong kasiyahan at sa iyong karangalan. At sa gayon, ay pumupunta ako ngayon upang mag-alok ang aking sarili na gagamitin sa iyo. Salamat, Ama, para sa spiritual na mga kaloob na ibinigay mo sa akin. Panginoon, alam ko na ngayon maraming mga katibayan sa paligid natin na ang mga espiritual na kaloob na mapagbigay mong ibinigay sa marami sa simbahan ay tila inabuso sa parehong paraan na sila ay nailapat sa simbahan sa Corinto. Panginoon, ipinagdarasal ko na gagamitin mo ang aking espiritual na mga kaloob, pati na rin ang aking likas na kakayahan sa iyong papuri at kaluwalhatian, at hindi para sa aking sariling personal na paggamit o pagmamataas. At Panginoon, tinatanggap ko ang mga espiritual na kaloob ay hindi kinakailangang katibayan sa espiritualidad. Gayon may Panginoon, ipinamamanhik ko na ako'y lumagos sa biyaya at sa pagkakakilala kay Jesus. Naway lumago ako sa spiritual at maging matured sa pananampalataya, upang ang aking mga spiritual na kaloob ay magamit bilang angkop sa isang mature na lalaki o babae ng Diyos. Mapagpakumbaba sa akin kung kinakailangan, Panginoon, sapagkat hindi ko nais na maging mapagmataas. Alam na ikaw ay pinagkalooban ng labis na biyaya at kagandahang loob sa mga espiritual na mga regalo na ibinigay mo sa akin. Tulungan mo akong gamitin ng tama ang lahat ng ibinigay mo sa akin, ng matino at naaangkop. At panatilihin akong mababa sa krus at nasira sa harap mo. Ama, pinupuri ko at pinasasalamatan kita sa bawat espiritual na kaloob na mayroon ako, at buong panalangin kong iniaalay ang bawat isa pabalik sa iyo, upang magamit ang mga ito gaya ng gusto mo sa akin na gamitin ang mga ito, upang tulungan at hikayatin ang bawat ibang mga mananampalataya sa mahihirap na panahong ito, at upang itaas ang iyong pangalan. Dahil sa pagnanais na dumami ka sa bawat bahagi ng aking buhay, at bumaba ako hanggang sa hindi ako, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin at gumagawa sa pamamagitan ko. Tulungan mo akong manalangin ako upang matuklasan ang tamang paraan, upang magamit ang aking espiritual na kaloob, at ipinagdarasal ko na ituro mo sa akin kung paano gamitin ang lahat ng aking espiritual na kaloob sa iyong papuri at kaluwalhatian, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang panalangin ay maaaring naririnig na malakas o tahimik. Maaari ding pribado o sa gitna ng maraming tao. Formal o hindi formal. Lahat ng panalangin ay iniaalay ng may pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu.
Ang pananalangin ng mga Kristiyano ay nakadirekta sa tatlong persona ng Diyos sa Biblia. Nananalangin tayo sa Ama sa pamamagitan ng Anak at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Ang masasama ay walang pagnanais na manalangin. Ngunit ang mga anak ng Diyos ay may likas na pagnanasang manalangin. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoon Diyos na buhay. Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin. Sa Kanya ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman. Mga taga-Efeso 3 verse 20 to 21. Jesus, salamat sa iyong pagiging Emmanuel. Ang Diyos ay kasama namin. Dahil sa iyo, kaya maaari kong maranasan ang tunay na kagalakan. Inaamin ko kung minsan ay mahirap makaramdam ng kagalakan sa gitna ng napakaraming ginagawa o mahirap na kapaskuhan. Ngunit kapag marami ang pag-aalala ng aking puso, ang iyong pag-aliw ay nagbibigay sa akin ng bagong pag-asa at saya. Kaya ngayon, pinipili kong manganlong sa iyo at maggalak. Aawit ako sa kagalakan sapagkat ikaw ang aking lakas at aking kaligtasan. Sa iyong presensya, mayroong ganap na kagalakan. At dahil sa iyong mapagpakumbabang pagdating, higit sa 2,000 taon na ang nakakalipas. Nararanasan ko ngayon ang kasiyahan ng iyong presensya magpakailanman. Salamat sa tuwina ay karapat-dapat ka sa lahat ng kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan. At kung anuman ang haharipin ko, pipiliin kong sambahin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Filipos 4 verse 4. Magalak kayo lagi sa Panginoon, inuulit ko, magalak kayo. Mahal na Ama sa langit, salamat sa pagpapadala sa Panginoong Jesus upang mabuhay at mamatay para sa akin. At salamat sa pagdadala sa akin sa iyong pamilya dahil nagtiwala ako kay Jesus bilang aking tagapagligtas. Salamat sa iyo ng aking katawan ay isang templo ng banal na Espiritu at na ikaw ay nagpadala sa Kanya upang papagyamanin ang aking puso at upang akayin at gabayan ako sa lahat ng katotohanan. Ipinagdarasal ko na kitilin mo ang aking buhay at gamitin ang bawat bahagi ko sa iyong papuri at kaluwalhatian. Ama, alam ko na sinasabi sa atin ng Biblia na lahat tayo ay tumatanggap ng regalo mula sa iyo. Isang espiritual na regalo at naiintindihan ko na ito ay napaka-espesyal at naiiba sa aking sariling likas na mga talento o sa aking sariling mga kakayahan. Panginoon, hindi ko talaga alam kung ano ang pagkakaiba sa pagitan ng tunay na spiritual na kaloob na ibinigay sa akin ng banal na Espiritu noong ako ay ipinanganak mula sa itaas, at kung ano ang aking sariling lakas na mga talento at kakayahan. Panginoon, ipinagdarasal ko na gamitin mo ang lahat ng aking pagkatao, ang aking sariling mga kakayahan at ang aking mga talento, pati na rin ang espiritual na kaloob
o mga kaloob na nakita mo sa iyong biyaya, na angkop na ipagkaloob sa akin. Ngunit, ipinagdarasal ko rin na ikaw ay buksan ang aking pagkaunawa sa espesyal na spiritual na kaloob na iyong ipinagkaloob sa akin sa pamamagitan ng iyong biyaya. Ipakita mo sa akin na nananalangin ako ano ang espesyal na kaloob na espiritual na ibinigay mo sa akin upang gamitin para sa kapakinabangan ng katawan ni Kristo. At hinihiling ko na ipakilala mo ito sa akin at gagamitin mo ito upang hikayatin at patatagin ang aking mga kapatid kay Kristo. Sa iyong papuri at kaluwalhatian, sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama sa langit, salamat sa iyo na binigyan mo ang bawat isa sa iyong mga anak ng mga regalo at biyaya na magagamit upang patatagin at hikayatin ang aming mga kapatid sa katawan ni Kristo. Panginoon, iniaalay ko ang mga kaloob na espiritual at mga biyaya na nakita mong angkop na ibigay sa akin sa iyo. Iniaalay ko kung ano ako sa iyo at ipinagdarasal na magamit kita sa isang body ministry sa ibang mga santo ng Diyos upang ako ay makapaglingkod sa aking mga kapatid sa anumang paraan na pipiliin mong gamitin ako. Nawa ay tayong lahat ay magkaisa at mahikayat at magdala ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Punan mo ako, nananalangin ako ng kapunuan ng Espiritu Santo at kunin ang aking buhay bilang isang buhay na hain, banal at katanggap-tanggap sa iyong paningin. Gamitin mo ako, nananalangin ako na ipasa ang ebanghelyo ng biyaya sa anumang pipiliin mo. Tinanong ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagmahal na Ama, ipinagdarasal ko na gamitin mo ang mga espiritual na kaloob at espiritual na mga biyaya na ipinagkaloob mo sa akin para sa pagsulong ng ebanghelyo ng biyaya upang ako ay maging isa sa aking mga kapatid kay Kristo bilang magkasama tayo ay lumapit sa iyo. Panginoon, alam ko na ang iyong salita ay nagsasabi sa atin na ang iyong pagnanais na ang lahat ng iyong mga anak ay magkaisa sa diwa ng pag-ibig at sa buklod ng kapayapaan sa pamamagitan ng iyong salita upang bilang mga mananampalataya tayo ay magkaisa sa katawan at sa spirito, isang katawan ng mga mananampalataya kung saan si Kristo ay nagalak sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan at para sa pagsulong ng ebanghelyo. Panginoon, alam ko na walang magagawa ang tao upang makamit ang gawaing ito. At kapag sinubukan naming itayo ang iyong iglesia sa aming sariling makalaman na lakas o batay sa aming sariling makamundong karunungan, tiyak na mabibigo ito dahil ang Panginoong Hesus lamang ang pinuno ng katawan at siya ang nangako sa pamamagitan ng kanyang espiritu upang itayo ang kanyang simbahan at upang magbigay ng pagtaas. Gamitin ang lahat ng mga tinawag mo upang maging mga guro at ibanghilista ng pastor, upang tapat na magbigay ng kasangkapan at magbigay ng kasangkapan
sa lahat ng mga tao ng Diyos para sa gawain at paglilingkod kung saan ang bawat isa ay tinawag para sa pagsulong ng Ebanghelyo ni Kristo. Naway ang bawat isa sa iyong mga lingkod ay maging ganap na kagamitan at espiritual na kagamitan upang maisakatuparan hanggang sa matapos ang gawain at paglilingkod na iyong ibinigay sa amin, upang gawin, palakasin at itayo ang bawat miyembro ng katawan ni Kristo, upang tayo ay magkaisa sa Espiritu at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ama sa langit, hinihiling ko ang iyong kapatawaran para sa mga nasa katawan ni Kristo na hindi pinarangalan ang iyong pangalan sa anumang paraan sa pamamagitan ng hindi nararapat na paggamit ng mga mahalagang espiritual na kaloob na iyong naging mabait at ipagkaloob sa bawat isa sa iyong mga anak. Panginoon, ipinagdarasal ko na hindi ako maging mapanuri sa iba, ngunit hinihiling ko na pigilan mo ako sa paglayo sa katotohanan ng iyong salita. Bigyan mo ako ng puso na itaas ang aking mga kapatid sa panalangin, upang sama-sama nating hangarin na maging higit at higit na katulad ni Kristo habang tayo ay naglilingkod sa ating sariling mga kaloob na ibinigay ng Diyos sa iyong papuri at kaluwalhatian. Bigyan mo ako ng panalangin, isang tama at makadiyos na karunungan at pag-unawa, upang matukoy ko kung anong mga regalo ang mula sa iyo at ginamit sa maling paraan para sa makasariling pakinabang. Bigyan mo ako ng isang mapagpasalamat na puso at isang pagnanais na magbigay ng kusang loob at ayon sa lahat ng nais mo para sa aking buhay at saksi. Tulungan mo akong maging pampatibay loob sa ibang mga miyembro ng katawan ni Kristo, at maaari ba akong gamitin upang hikayatin ang iba sa anumang kapasidad ng iyong pipiliin, pisikal, emosyonal, panlipunan o espiritual. Palakihin ang aking pananampalataya sa iyo at bigyan ako ng isang matuturuan na spirito at ang kakayahang laging magkaroon ng sagot para sa pag-asa na nasa akin. Bigyan mo ako ng pagkakataong ipahayag ang mabuting balita ng Ebanghelyo ng biyaya at isang pagpayag na kumuha ng anumang baton na pipiliin mong ilagay sa aking landas. Panginoon, ipinagdarasal ko na naway ako na ang pinakamahusay na maaari kong maging, at hilingin sa iyo na pagkalooban ako ng anumang espiritual na mga kaloob na nakikita mong angkop. Panginoon, ipinagdarasal ko na ilayo mo ako sa inggit kapag nakita ko ang isang kapatid na lalaki o babae na gumagana sa kanilang spiritual na kaloob na ibinigay ng Diyos o nagpapakita ng magandang bunga ng espiritu sa kanilang buhay. Ngunit sa halip ay mabuhay ako at lumakad ng mapagpakumbaba sa harap mo lahat ng mga araw ng aking buhay, sa iyong papuri at kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama, Diyos, ikaw lamang ang karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng karangalan at lakas at kamahalan at kapangyarihan at kaluwalhatian at karangalan at pagpapala, sapagkat nilikha mo ang lahat ng bagay at ginawa mo kami para sa iyong kasiyahan at sa iyong karangalan.
At sa gayon, ay pumupunta ako ngayon upang mag-alok ang aking sarili na gagamitin sa iyo. Salamat Ama para sa spiritual na mga kaloob na ibinigay mo sa akin. Panginoon, alam ko na ngayon maraming mga katibayan sa paligid natin na ang mga espiritual na kaloob na mapagbigay mong ibinigay sa marami sa simbahan ay tila inabuso sa parehong paraan na sila ay nailapat sa simbahan sa Corinto. Panginoon, ipinagdarasal ko na gagamitin mo ang aking espiritual na mga kaloob, pati na rin ang aking likas na kakayahan sa iyong papuri at kaluwalhatian, at hindi para sa aking sariling personal na paggamit o pagmamataas. At Panginoon, tinatanggap ko ang mga espiritual na kaloob ay hindi kinakailangang katibayan sa espiritualidad. Gayon may Panginoon, ipinamamanhik ko na ako'y lumagos sa biyaya at sa pagkakakilala kay Jesus. Naway lumago ako sa spiritual at maging matured sa pananampalataya, upang ang aking mga spiritual na kaloob ay magamit bilang angkop sa isang mature na lalaki o babae ng Diyos. Mapagpakumbaba sa akin kung kinakailangan, Panginoon, sapagkat hindi ko nais na maging mapagmataas. Alam na Ikaw ay pinagkalooban ng labis na biyaya at kagandahang loob sa mga espiritual na mga regalo na ibinigay mo sa akin. Tulungan mo akong gamitin ng tama ang lahat ng ibinigay mo sa akin, ng matino at naaangkop. At panatilihin akong mababa sa krus at nasira sa harap mo. Ama, pinupuri ko at pinasasalamatan kita sa bawat espiritual na kaloob na mayroon ako, at buong panalangin kong iniaalay ang bawat isa pabalik sa iyo, upang magamit ang mga ito gaya ng gusto mo sa akin na gamitin ang mga ito, upang tulungan at hikayatin ang bawat ibang mga mananampalataya sa mahihirap na panahong ito, at upang itaas ang iyong pangalan. Dahil sa pagnanais na dumami ka sa bawat bahagi ng aking buhay, at bumaba ako hanggang sa hindi ako, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin at gumagawa sa pamamagitan ko. Tulungan mo akong manalangin ako upang matuklasan ang tamang paraan, upang magamit ang aking espiritual na kaloob, at ipinagdarasal ko na ituro mo sa akin kung paano gamitin ang lahat ng aking espiritual na kaloob sa iyong papuri at kaluwalhatian, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang panalangin ay maaaring naririnig na malakas o tahimik. Maaari ding pribado o sa gitna ng maraming tao. Formal o hindi formal. Lahat ng panalangin ay iniaalay ng may pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang pananalangin ng mga Kristiyano ay nakadirekta sa tatlong persona ng Diyos sa Biblia. Nananalangin tayo sa Ama sa pamamagitan ng Anak at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu.
Ang masasama ay walang pagnanais na manalangin. Ngunit ang mga anak ng Diyos ay may likas na pagnanasang manalangin. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoon Diyos na buhay. Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin. Sa Kanya ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman. Mga taga-Efeso 3 verse 20 to 21. Jesus, salamat sa iyong pagiging Emmanuel. Ang Diyos ay kasama namin. Dahil sa iyo, kaya maaari kong maranasan ang tunay na kagalakan. Inaamin ko kung minsan ay mahirap makaramdam ng kagalakan sa gitna ng napakaraming ginagawa o mahirap na kapaskuhan. Ngunit kapag marami ang pag-aalala ng aking puso, ang iyong pag-aliw ay nagbibigay sa akin ng bagong pag-asa at saya. Kaya ngayon, pinipili kong manganlong sa iyo at maggalak. Aawit ako sa kagalakan sapagkat ikaw ang aking lakas at aking kaligtasan. Sa iyong presensya, mayroong ganap na kagalakan. At dahil sa iyong mapagpakumbabang pagdating, higit sa 2,000 taon na ang nakakalipas. Nararanasan ko ngayon ang kasiyahan ng iyong presensya magpakailanman. Salamat sa tuwina ay karapat-dapat ka sa lahat ng kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan. At kung anuman ang haharipin ko, pipiliin kong sambahin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Filipos 4 verse 4. Magalak kayo lagi sa Panginoon, inuulit ko, magalak kayo. Mahal na Ama sa langit, salamat sa pagpapadala sa Panginoong Jesus upang mabuhay at mamatay para sa akin. At salamat sa pagdadala sa akin sa iyong pamilya dahil nagtiwala ako kay Jesus bilang aking tagapagligtas. Salamat sa iyo ng aking katawan ay isang templo ng banal na Espiritu at na ikaw ay nagpadala sa Kanya upang papagyamanin ang aking puso at upang akayin at gabayan ako sa lahat ng katotohanan. Ipinagdarasal ko na kitilin mo ang aking buhay at gamitin ang bawat bahagi ko sa iyong papuri at kaluwalhatian. Ama, alam ko na sinasabi sa atin ng Biblia na lahat tayo ay tumatanggap ng regalo mula sa iyo. Isang espiritual na regalo at naiintindihan ko na ito ay napaka-espesyal at naiiba sa aking sariling likas na mga talento o sa aking sariling mga kakayahan. Panginoon, hindi ko talaga alam kung ano ang pagkakaiba sa pagitan ng tunay na spiritual na kaloob na ibinigay sa akin ng banal na spirito noong ako ay ipinanganak mula sa itaas, at kung ano ang aking sariling lakas na mga talento at kakayahan. Panginoon, ipinagdarasal ko na gamitin mo ang lahat ng aking pagkatao, ang aking sariling mga kakayahan at ang aking mga talento, pati na rin ang espiritual na kaloob o mga kaloob na nakita mo sa iyong biyaya, na angkop na ipagkaloob sa akin. Ngunit, ipinagdarasal ko rin na ikaw ay buksan ang aking pagkaunawa sa espesyal na spiritual na kaloob
na iyong ipinagkaloob sa akin sa pamamagitan ng iyong biyaya. Ipakita mo sa akin na nananalangin ako ano ang espesyal na kaloob na espiritual na ibinigay mo sa akin upang gamitin para sa kapakinabangan ng katawan ni Kristo. At hinihiling ko na ipakilala mo ito sa akin at gagamitin mo ito upang hikayatin at patatagin ang aking mga kapatid kay Kristo. Sa iyong papuri at kaluwalhatian, sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama sa langit, salamat sa iyo na binigyan mo ang bawat isa sa iyong mga anak ng mga regalo at biyaya na magagamit upang patatagin at hikayatin ang aming mga kapatid sa katawan ni Kristo. Panginoon, iniaalay ko ang mga kaloob na espiritual at mga biyaya na nakita mong angkop na ibigay sa akin sa iyo. Iniaalay ko kung ano ako sa iyo at ipinagdarasal na magamit kita sa isang body ministry sa ibang mga santo ng Diyos upang ako ay makapaglingkod sa aking mga kapatid sa anumang paraan na pipiliin mong gamitin ako. Nawa ay tayong lahat ay magkaisa at mahikayat at magdala ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Punan mo ako, nananalangin ako ng kapunuan ng Espiritu Santo at kunin ang aking buhay bilang isang buhay na hain, banal at katanggap-tanggap sa iyong paningin. Gamitin mo ako, nananalangin ako na ipasa ang Ebanghelyo ng biyaya sa anumang pipiliin mo. Tinanong ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagmahal na Ama, ipinagdarasal ko na gamitin mo ang mga espiritual na kaloob at espiritual na mga biyaya na ipinagkaloob mo sa akin para sa pagsulong ng Ebanghelyo ng biyaya upang ako ay maging isa sa aking mga kapatid kay Kristo bilang magkasama tayo ay lumapit sa iyo. Panginoon, alam ko na ang iyong salita ay nagsasabi sa atin na ang iyong pagnanais na ang lahat ng iyong mga anak ay magkaisa sa diwa ng pag-ibig at sa buklod ng kapayapaan sa pamamagitan ng iyong salita upang bilang mga mananampalataya tayo ay magkaisa sa katawan at sa spirito, isang katawan ng mga mananampalataya kung saan si Kristo ay nagalak sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan at para sa pagsulong ng Ebanghelyo. Panginoon, alam ko na walang magagawa ang tao upang makamit ang gawaing ito. At kapag sinubukan naming itayo ang iyong iglesia sa aming sariling makalaman na lakas o batay sa aming sariling makamundong karunungan, tiyak na mabibigo ito dahil ang Panginoong Hesus lamang ang pinuno ng katawan at siya ang nangako sa pamamagitan ng kanyang espiritu upang itayo ang kanyang simbahan at upang magbigay ng pagtaas. Gamitin ang lahat ng mga tinawag mo upang maging mga guro at ibanghilista ng pastor, upang tapat na magbigay ng kasangkapan at magbigay ng kasangkapan sa lahat ng mga tao ng Diyos para sa gawain at paglilingkod kung saan ang bawat isa ay tinawag para sa pagsulong ng Ebanghelyo ni Kristo. Naway ang bawat isa sa iyong mga lingkod
ay maging ganap na kagamitan at espiritual na kagamitan upang maisakatuparan hanggang sa matapos ang gawain at paglilingkod na iyong ibinigay sa amin, upang gawin, palakasin at itayo ang bawat miyembro ng katawan ni Kristo, upang tayo ay magkaisa sa Espiritu at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ama sa langit, hinihiling ko ang iyong kapatawaran para sa mga nasa katawan ni Kristo na hindi pinarangalan ang iyong pangalan sa anumang paraan sa pamamagitan ng hindi nararapat na paggamit ng mga mahalagang espiritual na kaloob na iyong naging mabait at ipagkaloob sa bawat isa sa iyong mga anak. Panginoon, ipinagdarasal ko na hindi ako maging mapanuri sa iba, ngunit hinihiling ko na pigilan mo ako sa paglayo sa katotohanan ng iyong salita. Bigyan mo ako ng puso na itaas ang aking mga kapatid sa panalangin, upang sama-sama nating hangarin na maging higit at higit na katulad ni Kristo habang tayo ay naglilingkod sa ating sariling mga kaloob na ibinigay ng Diyos sa iyong papuri at kaluwalhatian. Bigyan mo ako ng panalangin, isang tama at makadiyos na karunungan at pag-unawa, upang matukoy ko kung anong mga regalo ang mula sa iyo at ginamit sa maling paraan para sa makasariling pakinabang. Bigyan mo ako ng isang mapagpasalamat na puso at isang pagnanais na magbigay ng kusang loob at ayon sa lahat ng nais mo para sa aking buhay at saksi. Tulungan mo akong maging pampatibay loob sa ibang mga miyembro ng katawan ni Kristo, at maaari ba akong gamitin upang hikayatin ang iba sa anumang kapasidad ng iyong pipiliin, pisikal, emosyonal, panlipunan o espiritual. Palakihin ang aking pananampalataya sa iyo at bigyan ako ng isang matuturuan na spirito at ang kakayahang laging magkaroon ng sagot para sa pag-asa na nasa akin. Bigyan mo ako ng pagkakataong ipahayag ang mabuting balita ng Ebanghelyo ng biyaya at isang pagpayag na kumuha ng anumang baton na pipiliin mong ilagay sa aking landas. Panginoon, ipinagdarasal ko na naway ako na ang pinakamahusay na maaari kong maging, at hilingin sa iyo na pagkalooban ako ng anumang espiritual na mga kaloob na nakikita mong angkop. Panginoon, ipinagdarasal ko na ilayo mo ako sa inggit kapag nakita ko ang isang kapatid na lalaki o babae na gumagana sa kanilang espiritual na kaloob na ibinigay ng Diyos o nagpapakita ng magandang bunga ng espiritu sa kanilang buhay. Ngunit sa halip ay mabuhay ako at lumakad ng mapagpakumbaba sa harap mo lahat ng mga araw ng aking buhay, sa iyong papuri at kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama, Diyos, ikaw lamang ang karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng karangalan at lakas at kamahalan at kapangyarihan at kaluwalhatian at karangalan at pagpapala, sapagkat nilikha mo ang lahat ng bagay at ginawa mo kami para sa iyong kasiyahan at sa iyong karangalan. At sa gayon ay pumupunta ako ngayon upang mag-alok ang aking sarili na gagamitin sa iyo. Salamat, Ama, para sa spiritual na mga kaloob na ibinigay mo sa akin. Panginoon, alam ko na ngayon
Maraming mga katibayan sa paligid natin na ang mga espiritual na kaloob na mapagbigay mong ibinigay sa marami sa simbahan ay tila inabuso sa parehong paraan na sila ay nailapat sa simbahan sa Corinto. Panginoon, ipinagdarasal ko na gagamitin mo ang aking espiritual na mga kaloob, pati na rin ang aking likas na kakayahan sa iyong papuri at kaluwalhatian, at hindi para sa aking sariling personal na paggamit o pagmamataas. At Panginoon, tinatanggap ko ang mga espiritual na kaloob ay hindi kinakailangang katibayan sa espiritualidad. Gayon may Panginoon, ipinamamanhik ko na ako'y lumago sa biyaya at sa pagkakakilala kay Jesus. Naway lumago ako sa spiritual at maging matured sa pananampalataya upang ang aking mga spiritual na kaloob ay magamit bilang angkop sa isang mature na lalaki o babae ng Diyos. Mapagpakumbaba sa akin kung kinakailangan, Panginoon, sapagkat hindi ko nais na maging mapagmataas. Alam na ikaw ay pinagkalooban ng labis na biyaya at kagandahang loob sa mga espiritual na mga regalo na ibinigay mo sa akin. Tulungan mo akong gamitin ng tama ang lahat ng ibinigay mo sa akin, ng matino at naaangkop. At panatilihin akong mababa sa krus at nasira sa harap mo. Ama, pinupuri ko at pinasasalamatan kita sa bawat espiritual na kaloob na mayroon ako, at buong panalangin kong iniaalay ang bawat isa pabalik sa iyo, upang magamit ang mga ito gaya ng gusto mo sa akin na gamitin ang mga ito, upang tulungan at hikayatin ang bawat ibang mga mananampalataya sa mahihirap na panahong ito, at upang itaas ang iyong pangalan. Dahil sa pagnanais na dumami ka sa bawat bahagi ng aking buhay, at bumaba ako hanggang sa hindi ako, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin at gumagawa sa pamamagitan ko. Tulungan mo akong manalangin ako upang matuklasan ang tamang paraan, upang magamit ang aking espiritual na kaloob, at ipinagdarasal ko na ituro mo sa akin kung paano gamitin ang lahat ng aking espiritual na kaloob sa iyong papuri at kaluwalhatian, sa pangalan ni Jesus. Amen.